Good day, ma'am. So I will discuss to you the midterm topics about the evidence. So first is judicial notice. So nag-base ini siya sa maxim na what is known need not be proved. So meaning kung ang case ko no is obvious na tinuod, so dili na siya kinahanglan na patunayan sa court. So pag gigamit ang role ng judicial notice, so pwede na magpakita ng ebidensya na about sa mga facts na kasayod ang court. So dispense with presentation of evidence. So dili na kinahanglan na i-present ang proof and judicial cognizable facts. So mga facts na pwede i-acknowledge ng court biska na way ebidensya. So example nga di kun laong sa case na ang Manila kuno is an iya capital is Philippines, so dili na kinahanglan ng documentary proof. And judicial notice is the cognizance of certain facts which judge may properly take and act without proof because they already know them. So ang judicial notice kuno is siya ang pagpakilala ng judge sa mga facts na kasayod na siya or kasayod na ang public. So dili na kinahanglan na iyon patunayan and cognizance. So ang pagpakila or pagdawat. So example, ang judge is may 12 months. So dili na yung kinahanglan na patunayon. So judicial notice when discretionary. So may choice kuno ang court na dili automatic. So ang judge is mag-take siya ng judicial notice pero dili siya obligado. So ibali yaon ang decision is ang judge na siya. So public knowledge. So mga facts na kasayod ng mga tao or common na yun na knowledge sa community. Capable of unquestionable demonstration. So mga facts na kaya nila patunayan dayon ng waray pagduda. So dali na siya ilaong and unquestionable. So waray reasonable doubt. So demonstration yan siya kaya nimo ipakita or patunayan nimo dayon. And example, so ang distance ng Manila to Cebu, so makita sa official maps, and exact time ng sunset sa particular date, so scientifical computed. So kung so dali di siya ma-verify o sure, so pwede siya sa judicial notice. See to be known to judge because of their judicial function. So mga na dapat kasayod ang judge kay part niya ng iya trabaho and related sa legal procedure, court processes at judicial practice. Example, ang judge is kasayod na siya ng court procedure. So kaibaw ang judge na ang effect ng filing of appeal. So dili na siya kinahanglan i-prove ang mga butang na normal na. So kasayod na ang judge sa iya mga functions. So dili na mangutana. And judicial notice versus judicial knowledge. So judicial notice is and judicial knowledge of the court. So official knowledge ng court. So dili na siya i-judge personally. So meaning dili na kinahanglan ng ebidensya kay kasayod na ang batas or universally accepted na siya. Example, kasayod ang court na ang Philippines an sovereign state. So dili na kinahanglan na patunayan pa nila og judicial knowledge
mere personal knowledge of the judge. So ini sab is kuan yaon personal gindi mo na uh, knowledge. So pero dili ni siya pwede himuon na basihan ng desisyon. Example, kung ang judge is kasay siya na may traffic permit sa tandag, kay ang judge is kasayod siya na may traffic permit sa tandag kay ngadto siya yaghuya, so dili dayon niya to pwede na gamiton kung waray ebidensya. And judicial notice when hearing is necessary. So during trial kuno ang court is pwede siya mag-request or mag-announce na mag-take siya ng judicial notice, pero dapat musugot itong mga parties na maglaong sila about sa ito. Dapat fair paghihapon or may chance ang mga mag-object na itong mga parties. So example, gilaong nga din na gilaong ni judge na mag-take siya ng judicial notice na may bagyo na nito na adlaw, so pwede siya mag-defense kung mali yan to. So after trial but before judgment on appeal, pwede gyapon siya mag-take ng judicial notice kung importante ito na kaso. Example, sa appeal kung yapansin ng court na may bago na batas na applicable sa ito na kaso, so pwede nila i-take ang judicial notice. So admission of versus confession. So admissions is siya against siya sa interest, pero dili siya muamin ang iya guilt. Example, laong itong tao na oo yan ako ito na crime, pero wala niya laong nasian min patay. So sa confession amin siya direct na pag-amin ng iya sa. So example, ako anong patay sa iya, so amin itong confession. And judicial admission is gihimo na case na dili na nila kinahanglan na ipatunayan pa nila. Example, sa pre-trial ilaunan accused na oo ako ang may iya na pusil, so dili na kinahanglan na patunayan pa ito kay ako sa mismo galaog. So pwede na ito bawion kung may posibilidad na mali or dili gid niya gilaong elements. So gikan sa party mismo. So ang number 2, so pareho daan case nagihimo. Number 3, biska na waray form or oral or written, so ayan siya. And res inter alias acta rule, so dili dapat siya appeal sa tao niyo involved para mag-protect sa fairness. And branch 1, admission by third party. So general rule, so dili ka pwede pasakitanan gihimo nan iba na tao. And exception, admission by agent. So kung may agent siya, pwede siya mag istorya ng within authority. So pwede yun siya gamiton laban sa imo. Example, yung security agency employee, amin siya na may illegal na ginahimo sa agency habang yung duty siya, so pwede ito siya ilaban sa agency. And B, admission by conspirator. So kung may conspiracy, pwede gamiton niya ito laban sa itong conspirator. So example, tulo kami na yung plano ng robbery, so itong isa amin about sa itong plano habang ongoing pa itong conspiracy, so pwede ito siya laban sa itong duha. And admission by previous, so kung may successor sa property, so pwede ito siya gamiton ang gihimo na niya itong sa una na may sa una na tag-iya laban sa imo. So
gibaligya ay gipalit ko ang lupa. So yuton sa una na kuan, sa una na may-ari ng lupa na may utang siya sa ito na lupa, so pwede niya gamitan nito laban sa imo. And branch 2, similar acts as evidence. So general rule, dili siya pwede gamiton ang past act para patunayan na gihimo mo ito na iton kuan kibali kuan kaw yon kawatan kaw amiyaon na gihimo mo kuman. So exception, pwede kung para patunayan na may intent, identity, plan, or habit. So example sa kuan sa yaon perminti na nimo ginahimo na pagkawat sa modus. So pwede ni siya gamiton na identity. And sa implied admissions is first is admission by silence. So kung may gilaong sa imo sa atubangan nimo mismo na kuan dapat mo istorya ka or tutulan nimo pero yan nahimik da ka, so pwede ni siya na ituring na kuan hinamin ka. Example, milangan nimo kaiba na ikaw ang magkuan, ikaw ang magbaligya ng shabu. So kuan da ka yon hilom da ka miska na kaya nimo magistorya. So adaptive admission and flight, kung mintakas ka pagkatapos ng krimen, pwede yan siya implied admission, pero dili din siya automatic na guilt, circumstantial da. Number 3, offer of compromise criminal case. So kung yan mag-offer ka ng compromise, so pwede gyapon siya ini sa implied admission, except kung yun mga criminal negligence, allowed compromise and law. And confession types, so judicial confession, so sa court pwede ko no mag-sustain ng conviction. And sa extrajudicial confession, so sa gawas ng court, so dili da sapat na ma-convict kung walay corpus delicti. So ang corpus delicti is may krimen gid na tabo, so dili siya kinahanglan na may dead body, basta may proof siya na may crime. So example yon sa arson, may sunog na bahay, or sa homicide may patay gid ngadto na tabo, may patay ngadto na ikitan. So ngayon siya interlocking confession, kibali yon kung damuan accused and min amin o pare-pareho nila details or mas credible. So ngayon siya and general forms of evidence. One is object evidence. So ang mga mahawidan or mga things na makita nimo or mahawidan nimo or maamoy nimo. Example yon gun or mga drugs or mga dugo siya. And categories, yun unique object. So may serial number, example 38 revolver with serial number yan siya. And B, made unique, so butanganan mark, example ang kitchen knife na may scratch mark na gibutang sa investigator yan siya. And non-unique object, waray mark, example powdered drugs, so blood sample. So kinahanglan ng chain of custody para i-preserve yun to nila. And document evidence, so siyan mga suwat or mga recording pictures, example contract, CCTV or X-ray. And public document is minsan mga birth certificate, notarized deed, police report. And private document, so mga private letter, simpleng contract na dili siya notarized. And ancient document rule, so kung 30 years old or yaon na sa sakto na custody o waray alteration, so presumed authentic yan siya. And original document rule, so general rule, so kinahanglan na original dapat ang ipakita. So exception kung iwara damage or kuan
hawid ng iba na party, so public record, so may siya an exception. And parole evidence rule, so kung may written agreement, amo ito dapat ang masunod. Dili pwede na idagdag mo itong oral agreement na wala masuwat ngadto. So dili siya appeal. So except may BDT may mistake o dili siya tinod na intent ang nagsuwat. And testimonial evidence, so amin mga statement ng witness sa court. So qualification of witness, so pwede siya maging witness kung ngato siya yaguya or yakadungog siya or kaya niya maglaong nan yaton about siya ito. So deaf or mute, so pwede siya kung may interpreter. And mental retardate, so pwede ni siya kung yaon makasabot siya sa uniyay tabo. And test of insanity, test of cognition, so aminin so wala siya kasaydan uniyay gihimo. And test of volition, so wala iya control sa iya will. That's all. Thank you.